napakabuti ng Diyos. Ang kanyang pagmamahal ay napakalawak. Parati niyang ipinaparanas sa bawat isa sa atin yung yakap na mahigpit, na naririyan lamang siya palagi. Kaya po patuloy natin siyang awitan, patuloy natin siyang papurihan. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Holy,
1 Chronicles 29:11-12. Yours, Lord, is the greatness and the power, the glory and the majesty and the splendor. For everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor come from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. Hallelujah. Yes, Lord, you are great. You are powerful. Lord, you are holy. Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. At hindi kami karapat-dapat, Panginoon, na makalapit sa inyo. Subalit, Panginoon, ginagawa nyo kaming karapat-dapat, Panginoon, upang kami ay makalapit, upang kami ay makapagpuri. Kaya, Panginoon, hindi kami mananawa, hindi kami magsasawa na ikaw ay papurihan, na ikaw ay dakilain sa aming mga buhay, na itaas ang aming mga kamay, na ikaw ay awitan, Panginoon. Because, Lord, you are worthy to be praised. You deserve to be praised because you are holy. At wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang kataas-taasan niyang pangalan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. I'll sing your praises. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Where I'm close to your throne, I found love. I'll sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Here in your courts where I'm close to your throne, I found where I belong. Hallelujah. Yes, Lord, we belong to you. We belong to you. Hallelujah, yes. Panginoon, bawat isa sa amin, we belong to you. Sa inyo ang aming mga buhay. Sa inyo ang aming mga katawan, Panginoon. Sa inyo kami, Panginoon. Kaya po, Panginoon, naririto ang bawat isa sa amin. Patuloy na iniaalay ang aming mga buhay sa inyo. Maraming salamat sa inyong pag-ibig. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong pagyakap. Patuloy po namin itong nararanasan.
at patuloy pa namin itong mararanasan sapagkat ikaw ay Diyos na mabuti. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise. Magandang umaga po muli sa bawat isa. Ngayon po ay oras upang tayo ay makipagkamayan, makipagkamustahan sa ating mga kapatid dahil alam ko na na-miss natin ang bawat isa. Share your life with us as we grow in love, and may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each today. The words of love beyond our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray. We might be a true family. Welcome to the family. We're glad to have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. May we learn to love each other more than each today. The words of love beyond our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts and teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. May we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and to lean on. To be strong and to lean on. To be strong and to lean on. Muli po, magandang umaga sa bawat isa. Handa na po ba ang lahat na papurihan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Kung handa na po ang lahat na papurihan ng ating Panginoon, bigyan po natin siya ng malakas na palakpak at papuri. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing, holy is the Lord God Almighty. The earth is
stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Everyone sing, and together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. We stand and lift up our hands, for the joy of the Lord is our strength. We bow down and worship Him now. How great, how awesome is He, and together we sing. Yes, we sing, everyone sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. Together we sing. Everyone sing. And together we sing. Everyone sing. And together we sing. Everyone sing. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord. The earth is filled with His glory. Holy is the Lord, God Almighty. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. The earth is filled with His glory. Hallelujah, you are holy, holy Lord. Hallelujah, praise you, hallelujah. Yes, Lord, you are holy. And you want us, Panginoon, na maging holy rin. You want us to be unique from others. You want, Panginoon, na there is a separation between us and the world, Panginoon. Ito, Panginoon, ang inyong ninanais sa bawat isa sa amin. For us also to be holy. Hallelujah.
and know the heights of your great worth. What eyes could look on your glorious face, shining like the sun? What heart could hold the weight of your love and know the heights of your great worth? What eyes could look on your glorious face, shining like the sun? You are holy, 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 God most high and God most worthy. You are holy, holy, holy. Jesus, you are. Jesus, you are. Your name alone has power to raise us. Your light will shine when no else fades. Our eyes look on your glorious face, shining like the sun. Who is like you, God? You are holy, 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 God most high and God most worthy. You are holy, holy, holy. Jesus, you are. Jesus, you are. You are holy. Holy, holy, God most high and God most Jesus, you are. Jesus, you are. You are Lord. Holy, holy, God, God most worthy. You are holy, holy, holy. Jesus, you are. Jesus, you are. Who shall we say you are? You're the living God. Who shall we say you are? You're the great I am, the highest name of all. You're all you say you are. You are. Who shall we say you are? You're the living God. Yes, you're the great I am. You're
Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear your people sing. Holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SBB Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfisbb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Meron pong isang batang lalaki na namamasyal sa field kasama ng kanyang tatay. May nadaanan sila na isang malaking bato. So tinignan ng bata yung bato. Tapos tumingin siya sa tatay niya. Sabi niya, Daddy, palagay mo, kaya kong itulak yung bato na yan? Nag-isip muna si Daddy. Tapos sabi niya, may tiwala ako sa iyo, anak. At kung gagamitin mo ang lahat ng lakas mo, kaya mong itulak ang bato na yan. Yun lang yung gustong marinig ng bata, na may tiwala sa kanya yung tatay niya. So tumakbo siya papunta doon sa rock, tapos nagsimula siyang i-push. Nagsimula siyang itulak. Pati likod niya, ginagamit niya. Tinulak ng tinulak ng tinulak. Pinagpawisan na siya. Pagod na pagod, humihingal na siya. Bagsak na yung balikat niya. Nang tingnan niya, yung itinutulak niya, ni hindi gumalaw ng kahit 1 inch or kahit isang half an inch man lang, hindi man lang ito gumalaw. Nung pagod na siya, umupo siya. Sinandalan niya yung bato. Sabi niya, suko na ako, Daddy. Mali ka. Hindi ko pala kaya. Masyado palang malaki. So lumakad si Daddy, papunta sa kanya. Lumuhod, niyakap siya. Tapos sabi sa kanya, kaya mo yan. Kung ikaw ay gumamit ng lahat ng lakas na meron ka. Sabi ng bata, kita mo naman ako'y pagod na, Daddy. Lahat na ng lakas ko, ibinigay ko. No, sabi ni Daddy. Kakayanin mong itulak ang bato na yan kung gagamitin mo ang lahat ng lakas mo, pero hindi mo hiningi ang lakas na meron ka ako. Alam niyo po, ang mundo natin, magsasabi sa atin na, kayanin mong lahat, bahala kang mag-isa.
Dapat kaya mong humarap. Dapat matapang ka. Dapat malakas ka. Dapat independent ka. Hindi pwede yung lagi ka nalang aasa sa iba. Dapat meron kang sarili mong lakas. Ang totoo, mga kapatid, meron tayong lakas na nanggagaling sa ating Panginoon. Pero kadalasan, hindi natin ginagamit. Hingin natin ang lakas na yon na galing sa Panginoon at kakayanin natin kahit gaano kalaki yung mga bato na nasa harapan natin. Madalas, may mga bagay na dapat tayong gawin, dapat tayong ayusin, dapat na tapusin. Kahit ginagamit na natin yung lahat ng strength na meron tayo, hindi pa rin natin kayanin. Maraming beses na sumusuko na tayo kasi mahirap. Maraming beses na sinasabi natin na, I can't. Hindi ko kaya. Pero alam mo ba that God can? Kaya ng Panginoon ang lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay tumayo. Nagsasagutang pagbasa tayo sa Ezekiel 37:1-14. The Lord took hold of me, and I was carried away by the Spirit of the Lord to a valley filled with bones. Led me all around among the bones that covered the valley floor. They were scattered everywhere across the ground and were completely dried up. Then he asked me, Son of man, can these bones become living people again? O sovereign Lord, I replied, you alone know the answer to that. Then he said to me, Speak a prophetic message to these bones, and say, Dry bones, listen to the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says. Look, I am going to put breath into you and make you live again. I will put flesh and muscles on you and cover you with skin. I will put breath into you and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. So I spoke this message just as he told me. Suddenly, as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. The bones of each body came together and attached themselves as complete skeletons. Then as I watched, muscles and flesh formed over the bones. Then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in them. Then he said to me, Speak a prophetic message to the winds, Son of man. Speak a prophetic message and say, This is what the sovereign Lord says, Come, O breath, from the four winds. Breathe into these dead bodies so they may live again. So I spoke the message as he commanded me, and breath came into their bodies. They all came to life and stood up on their feet. They were armed. Then he said to me, Son of man, these bones represent the people of Israel. They are saying, we have become old, dry bones. All hope is gone. Our nation is finished. Therefore prophesy to them and say, This is what the sovereign Lord says. O my people, I will open your graves of exile and cause you to rise again. Then I will bring you back to the land of Israel. When this happens, O my people, you will know that I am the Lord. I will put my spirit in you, and you will live again and return home to your own land. Then you will know that I, the Lord, have spoken, and I have done what I said. Yes, the Lord has spoken. Church, walang bagay na imposible para sa ating Panginoon. May mga bagay na hindi natin magagawa at hindi talaga natin kayang gawin. But our God can. Tayo manalangin. Heavenly Father, sa pag-aralan namin ng iyong banal na salita, kumilos ka sa aming kalagitnaan. At hayaan niyo po, Panginoon, ang banal mong salitang ito ay patuloy na magrema sa aming mga puso, sa aming mga isipan, at mabago kami para makapagbigay kami ng glory sa iyo. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Noong 586 BC po, ang Jerusalem was totally ruined. Si Nebuchadnezzar, kasama yung kanyang Great Babylonian army, ay sumugod. Yung Solomon's Temple, yung pride and glory ng Israel for 400 years, sinunog at naabo. Lahat ng mga inhabitants ng Jerusalem, dinala sa Babylon bilang mga captives, bilang mga bihag. Si King Matanaya,
or King Zedekiah, sa pagkakakilala natin. Siya yung last king ng Judah. Binulag siya, tapos nilagyan siya ng kadena, nilagyan siya ng tanikala, dinala siya sa Babylon para maging bihag. Yung Babylon po, ito yung present-day Iraq ngayon. Ang Israel, madalas na siyang wina-warn noon, laging sinasabihan ng Panginoon at ng mga propeta na kinakailangan nilang magsisi, kinakailangan nilang manumbalik, pero nagbingi-bingihan ang mga Israelita. Yung nation ng Israel na lumabas doon sa Egypt, lumabas sa pagiging captive ng Pharaoh ng Egypt, ngayon, captive na ulit sila ng iba namang bansa. Ang psalmist sa Psalm 137:1 ay nagsabi, "Beside the rivers of Babylon, we sat and wept as we thought of Jerusalem." At dinagdaga ni Ezekiel yung panaghoy na to, itong panawagan na to, itong pagluha na ito, nang i-record niya sa Ezekiel 1:1 na on July 31 of my 30th year, while I was with the Judean exiles beside the Kebar River in Babylon, the heavens were opened and I saw visions of God. Sabi ni Ezekiel, isa ako dun sa mga captives na napapunta sa river of Kebar. Ang pangalan pong Ezekiel, ang ibig sabihin ay God strengthens. Sa lahat ng mga prophets sa Old Testament, ang ministry ni Ezekiel ang napakamakulay. Gumagamit po siya kadalasan ng mime. Bigla na lang siyang kikilos, magdadrama nang hindi nagsasalita, o minsan naman, bigla na lang siyang iiyak, o bigla na lang siyang sisigaw, o minsan naman pinapalo niya yung kanyang mga binti, yung kanyang mga hita, o minsan naman kumakain siya ng scroll, yung Bible noon. At magawa siya ng napakaraming mga kakaibang bagay para tumatak ang mensahe ng Panginoon sa isipan ng mga Israelita. Sabi ng mga historians, nung dalhin bihag si Ezekiel mula sa Jerusalem, siya ay 25 years old pa lamang. Nung dalhin siya bilang captive doon sa Babylon, ito ang isang batang lalaki na lumaki sa loob ng templo, literally sa loob po siya ng templo sa Jerusalem, lumaki sa Solomon's Temple, dahil gusto niya na sumunod sa footsteps ng kanyang tatay. Ang tatay po niya isang Sadducite priest. Kaya bata pa siya, tinetrain na siya na maging priest, maging saserdote. Ayon po sa Jewish law, ang mga lalaki ay pwede lamang maging priest kapag sila ay 30 years old na. Sabi sa Living Bible, one day late in June when I was 30 years old. Ang plano ni Ezekiel, magmi-minister siya doon sa great temple ni Solomon at the age of 30. Pinapangarap niya to. Nananaginip siya, ito yung pinapanaginipan niya. Gusto niya na pag 30 years old siya, maging high priest siya. Rerespetuhin, igagalang ng buong bayang Israel. Sabi nga nila, baka nga daw itong si Ezekiel ay pwede nang maging high priest. Walang duda na itong si Ezekiel, maganda yung plano niya. Ang makapaglingkod sa Panginoon. Malaki yung pangarap niya. Pero ngayon, instead na nandun siya sa loob ng templo at nangangaral, isa na siyang bihag sa Kebar. Pero alam mo ba na may plano ang Panginoon? Di nawawaglit sa isipan ng Panginoon si Ezekiel. Nangyari ito hindi dahil minamalas si Ezekiel. Sabi sa verse 3, the Lord gave this message to Ezekiel, son of Buzi, a priest, beside the Kebar River in the land of the Babylonians. And he felt the hand of the Lord take hold of him. Nandun siya bilang bihag, pero he felt the hand of the Lord. Tinawag siya ng Panginoon, pero yung pagkakatawag sa kanya ng Panginoon, hindi para mangaral sa isang magandang templo. Tinawag siya ng Panginoon. Tama yun. Yun yung pangarap niya eh. Pero mangangaral siya
kahit nasaan siya. Dahil tinawag siya ng Panginoon. Akala noon ni Ezekiel, hindi na siya magiging effective. Hindi na siya makakapangaral ng salita ng Panginoon. Di na niya may experience yung glory ng God. Di na niya makikita yung power ng kanyang Panginoon. Kasi bihag na siya eh. Nandoon na siya sa Babylon. Pero ang sabi sa scripture, naramdaman ni Ezekiel ang pagkilos ng Panginoon. Naramdaman ni Ezekiel ang kamay ng Panginoon na humahawak sa kanya. Nakakita siya ng isang vision. Doon sa pinakamadilim na panahon ng buhay ni Ezekiel, doon sa panahon na akala niya wala na siyang kapag-apag-asa, times na lubog na lubog na lubog na siya sa problema, narinig niya ang boses ng God. Dahil ang totoo, alam ng God ang nangyayari kay Ezekiel. At ang promise ng Panginoon kay Ezekiel, He will never leave him nor forsake him. May mga times na nakakaranas tayo ng mga problema. Yung lubog na tayo sa problema, yung akala natin wala nang kapag-apag-asa. Pero ito ang sinasabi ng Panginoon sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Noong panahon na yon, lahat ng mga bihag, feeling nila tapos na yung buhay nila. Noong mga panahon na yon, akala nila para na silang mga bangkay, mga buto na lang, na tuyong-tuyo na nakakalat dun sa graveyard, nakakalat sa sementeryo ng Babylon. Pero sa Panginoon, kahit na nasa graveyard ka, para sa Panginoon, kahit ang akala mo wala ka ng kapag-apag-asa, kahit bihag ka pa, merong pag-asa sa ating Diyos na sinasamba. Dahil kay Kristo, laging may pag-asa. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, kay Christ, laging may pag-asa. At kapag po tinignan natin yung passage na binasa natin kanina, ang matitingnan natin dito at makikita natin, ang una ay yung hopelessness of the plight. Napaka-hopeless na ng situation ni Ezekiel nung panahon na yon. Pero sabi ng scriptures, the hand of the Lord was upon Ezekiel. Dinala siya ng kamay ng Panginoon sa isang valley na punong-puno ng buto, kalansay. Dinala siya sa isang graveyard, sa isang sementeryo. Dito po sa passage na to, sa Ezekiel 37, ito po, ang sabi dito ni Leonard Ravenhill, nang mabasa niya to, sabi niya, does history offer a more ridiculous picture than this? Here is a hopelessness incarnate. Whoever had such dumb audience, preachers deal with possibilities, prophets with impossibilities. Isaiah had seen the nation full of wolves and putrefying sores, but disease had galloped on to death. Death to disintegration. And now, these disjointed bones spell out despair. Written over the whole situation in large letters is I am P-O-S-S-I-B-I-L-I-T-Y. Sabi ni Leonard Ravenhill, ano to, lokohan? Ano to, nagpapatawa kayo? Ito na yung pinakawalang pag-asa sa lahat. Yung maging prophet ka na mangangaral ka sa mga patay. Sa mga hindi marunong makinig. Yung ikaw ay isang prophet at mangangaral ka, hindi lang sa patay, kundi sa mga skeletons. Sa buto. Buto, paano sila makikinig sa'yo? Hindi lang po nabubulok, di lang nagnanaknak yung sugat ng pangangaralan niya. Nilamon na ng kamatayan, desperado na ang bayan ng Israel. Ang makikita lang sa Israel, pag tumingin si Ezekiel, ay impossibility. Walang kapag-apag-asa. Yun yung vision ni Ezekiel. Di lang nagkalat yung buto, kundi puno ito ng nakakalat na dry bones. Dry skeletons. Hindi lang dry, hindi lang tuyo yung mga skeletons, yung mga buto,
pero completely dried bones. Ibig sabihin, matagal nang patay yung mga bangkay. Kaya merong hopelessness of the plight. Anong gagawin natin? Hopeless talaga. Kung si Ezekiel, dinala siya sa isang valley na nagkakamatayan pa lang, yung nakikita niya tapos mga nakainom ng lasong tapos namamatay-matay pa lang, madali. Merong konting pag-asa pag nangaral siya. Kasi bago daw mamatay, pinakamatibay yung tenga. Pwede pa siyang mangaral doon. Kapag siya ay dinala ng Panginoon doon sa mga bago pa lang na namatay, yung mga bangkay na medyo mainit-init pa lang na nasa valley, pwede siguro ang mass resurrection. Ginawa ito ng Panginoon ni Jesus Christ. O kaya yung mga skeletons pa lang, siguro meron pa kahit maliit na pag-asa na kapag nangaral siya, makikinig yung mga nasa unahan niya. Pero ang valley na ito ay filled with dry bones. Scattered bones. Na makikita mo lang yung absolute hopelessness ng situation. Marirealize natin na ang vision na binigay ng God kay Ezekiel ay yung pinapakita ng Panginoon yung spiritual state ng bansang Israel. Ang mga tao noon ay dati ang Israel kinakatakutan kapag dumarating sa mga gera, kapag dumarating sa mga labanan, takot na yung mga kalaban nila kahit magagaling sila. Ngayon, tambak na dried bones na lang sila. Yung bansa na dating tinitingala, bansa na dating iginagalang at hinahangaan, ngayon, patapon na. Ano ang nangyari? Ba't nagkagano ng Israel? Ang Panginoon po natin, lagi siyang nagbibigay sa kanyang mga anak ng choice. Ng free choice. Gusto kasi ng Panginoon, maging blessing tayo sa iba, kaya tayo binibless ng ating Panginoon. Pero mahal na mahal tayo ng ating God, kaya hindi niya tayo ginawang robot. Hindi niya tayo ginawa na mga puppet na gagawin yung mga gusto niyang gawin lahat. Na wala nang, basta sinabi niya, ito will ko, susunod na kaagad. Dahil kahit kailan po, hindi mamimilit ang ating Diyos sa will niya sa buhay natin. However, kapag ikaw ay sumunod sa kagustuhan ng Panginoon, merong buhay. Merong blessing. Samantalang kapag hindi mo sinunod ang kagustuhan ng Panginoon sa buhay mo, destruction and death ang makakasalubong mo. Ang mga Israelita, ang pinili po nila, yung sarili nila kasing kagustuhan. Tapos, ine-etsyapwera nila ang God, hindi na nila sinasali sa mga plano nila. Makikita na lang nila na ang sarili nila ay nakatalikod na sa Panginoon. Spiritually speaking, part na sila ng valley of very dried bones. Marami pong mga Christians, maraming mga churches na dati masisigla. Dati namamayagpag. Dati ang dami-dami, ngayon nasaan na? Wala na. Suko na. Nagsara na. Kasi inuuna yung sariling kagustuhan. Ang mga pangarap po natin, pag hindi natin sinama ang kalooban ng Panginoon, na-eetsyapwera ang ating Diyos. Nakakalungkot na makikita natin yung minsan na, ay dati ko Sunday school teacher yan. Nasaan na siya? Ba't nagkaganon? Uy, dating pastor yan ah. Diba? Tinatawag nga natin yan na pastor. Nasaan na siya ngayon? Ba't nagkaganyan? Dati song leader yan. Bakit ngayon hindi na? Dati nga, nagtatides ako Buong buo, binibigay ko. Pero ngayon, hindi na. Dati, ang taas-taas ng kamay ko pag nag-worship sa Panginoon. Dati, ang dami-dami kong mga ministry na hinahawakan. Dati, ang galing-galing ko sa street evangelism. Pero ngayon, wala na. Na-feel mo na ba yon?
Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa kanya, naranasan mo na ba yun? Yung dati ang dami-dami mong ginagawa sa Panginoon, tapos pag nagre-reminisce ka, oo nga no, bakit dati kaya kong gawin yon? Bakit dati may panahon ako? Bakit ngayon wala na? Naaalala mo pa ba kung paano ka sumunod sa Panginoon noon? Naaalala mo pa ba na siya yung iyong joy? Siya yung iyong strength. Ang Panginoon ang buong buhay mo. Pero ngayon, unti-unti, di mo na nafe-feel yung presence niya at all times. Ngayon, nafe-feel mo na parang nag-church ka na lang out of duty. Natatakot ka na lang na puntahan ka sa bahay mo pag matagal ka nang wala. Kaya ka nandito sa church kasi pakakainin ko pa yung mga yan pagka nagpunta sa amin eh. Kaya mag-church na lang ako. Mas mura pa masahe, di ba? A-attend ka kapag maluwag na lang ang schedule mo. Tapos, iniisip mo, meron pa kayang pag-asa na manumbalik yung dating buhay na meron ka? Na malapit sa Panginoon? Tapos, iisipin mo, kaya pa ba ibalik yung dating pagsiserve ko sa Panginoon? Sa Ezekiel 37, hindi lang yung hopelessness of the plight ang makikita natin. Makikita din natin ang blessedness of the plan. Sa verse 3, sabi sa Living Bible, Son of dust, can these bones become people again? Tinatanong ng God si Ezekiel, Ezekiel, ano sa palagay mo? Hopeless na ba talaga ang situation? Anong sagot ni Ezekiel? Lord, you alone know the answer to that. Yes, indeed. Nasa Panginoon ang kasagutan. Dahil tanging sa Kanya ang merong restoration. Sa Kanya nanggagaling ang buhay. Sabi nga sa Matthew 19:26, but with God, everything is possible. Posible nga ba na yung scattered, very, very dry bones doon sa valley, doon sa graveyard na yon ay magkaroon ng buhay? Tumayo muli at magkaroon ng buhay? Pag sa Panginoon, walang imposible. So verse 4, then He said to me, speak a prophetic message to these bones and say, dry bones, listen to the word of the Lord. Pakinggan ang salita ng Panginoon dahil sa salita ng Panginoon, merong buhay. Dahil sa salita ng Panginoon, magbibigay ito ng pagbabago sa buhay mo. Dahil ang salita ng Panginoon, magbibigay ng life sa isang tao, sa isang church, sa isang individual, sa isang community. Dahil ang salita ng Panginoon is life. Sa verse 7, sabi doon, so I spoke this message just as He told me. Paano niya sinabi ang salita ng Panginoon? Just as He told me. Walang kolorete. Hindi na siya nagbigay ng masasaktan yata ito pag sinabi ko yung salita ng Panginoon eh. Wala siyang inisip na ganon. Paano niya sinabi? Sinabi niya ang salita ng Panginoon kung paano niya ito narinig sa Diyos. Kasi, hindi po natin ito salita. Kaninong salita ito? Sa Diyos. Kaya kung paano natin sasabihin, dapat kung paano talaga sinabi ng Diyos sa atin. Hindi sa atin nag-originate ang salita na to. Sa God. Si Jesucristo ang salita. Kaya nga hindi ito tinatawag na word ni Pastora Tessie. Di ba? Hindi ito tinatawag na salita ng nanay mo o salita ng tatay mo. Hindi. Ang tawag dito ay Word of God. Kaya kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, huwag nating babaguhin. Alam ko, marami ang nasasaktan. Kapag minsan nare-rebuke ng salita ng Diyos, marami ang hindi makatanggap kapag uy, ako yata yung pinapatamaan ah. Sabi nga sa Romans 3:3-4,
For what if some did not believe? Paano kung hindi sila maniwala? Sabihin mo pa rin ang salita ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, sasabihin ko pa rin. Ang gusto ng Panginoon, yung mga dry bones na yon, mabuhay. Ang gusto ng Panginoon, yung mga dry bones na yon, ay magkaroon ng maging lively again. Yung buhay na buhay. Kaya, ang sabi niya, speak the word. Speak the message. Kaya sa verse 9, sabi dito, this is what the sovereign Lord says. Come, O breath, from the four winds. Breathe into these dead bodies so they may live again. Kung sarili nating lakas, ang gagamitin natin, kung sarili nating katalinuhan, pwede na makakuha tayo ng maraming tao na makikinig sa atin. Dami nating alam ng mga ng mga pwedeng pakinggan tayo. Kung yung mga advertising na ginagamit natin, yung marketing strategy natin sa FB, ang gagamitin natin, makaka-entice talaga ng ibang tao na makinig. Kung sarili nating strength and wisdom, pwedeng mag-grow ang isang church in number. Pwede tayong makatouch ng mga isipan ng mga tao. Tumanga sila. Ang gagaling ng mga taong yan sa salita ng Panginoon. Pero kung ang goal na meron tayo ay ang makita na yung mga spiritually dead people ay muling mabuhay at magkaroon ng buhay kay Kristo, kinakailangan ng divine initiative ng Holy Spirit. Kinakailangan ng breath ng Panginoon. Kinakailangan dumating siya and breathe on to them. At ito ang sinasabi ni Ezekiel. Sabi sa verses 7 and 8, suddenly, as I spoke, there was a rattling noise all across the valley. Verse 8, then as I watched, muscles and flesh formed over the bones, then skin formed to cover their bodies, but they still had no breath in them. Nagdikit-dikit na yung mga body parts, tumayo na, mukha na silang buhay, pero hindi pa talaga buhay. Ito yung sinasabi sa 2 Timothy 3:5. Yung mga tao na makadiyos, mga tao na mukhang banal, pero hindi nakikita sa kanila ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Bodies lang sila, hindi sila mga living beings. And mananatili sila ng ganon hanggat hindi kumikilos ang Spirit of God. Mga kapatid, lahat ng efforts na meron tayo sa Kingdom of God, lahat ng mga gagawin natin, lifeless yan, powerless yan, kung hindi kikilos ang Holy Spirit. Lahat ng programs na meron tayo, lahat ng mga projects, lahat ng mga promotions na meron tayo, lahat ng mga prodings natin, yung mga visitations na yan, yung mga ushering ministry na yan, lahat ng mga benevolence, mga feeding programs natin, baliwala yan. Makakuha tayo ng tao, pero hindi natin sila mabibigyan ng buhay. Hindi nga sila mababago ng lahat ng programang yan. Not until ma-energize sila ng ating Panginoon. Not until kumilos ang ating Diyos sa kanilang kalagitnaan. Ito yung blessedness of the plan ng ating Panginoon. Makukuha mo lamang ito sa presence ng ating Panginoon para magbigay ng life sa mga patay spiritually, magbigay ng victory sa lahat ng mga defeated spiritually. Ito yung blessedness of the plan of God. At good news, church, may plano ang Panginoon para sa iyo. Gusto ng Panginoon na magkaroon ka ng buhay. Gusto ng Panginoon, hindi ka manatiling ganyan lang, kundi lumago ka at maging blessing din sa iba. May plano ang Diyos. Tanggap mo yon? Pakinggan mo siya. Huwag kang basta-basta susuko. Huwag yung basta-basta ihahagis mo na lang yung puting towel na yan at sasabihin mong, hindi ko kaya. Malamang nga, ubos na yung pag-asa.
Malamang nga, lubog na lubog ka na dyan sa mga favorite scenes na meron tayo. Malamang nga nakikita mo, yung iba nandoon na, nauuna na sa'yo sa race ng buhay na ito. Nandun na sila, naiiwan ka na. Pero hindi patapos ang lahat, not unless sabihin ng Diyos na tapos na. Hanggat sinasabi ng Panginoon na meron ka pang pag-asa, may pag-asa pa. Amen? Hanggat sinasabi ng Panginoon, huwag kang susuko, hindi ka susuko para sa Kanya. Kasi meron tayong laging pag-asa. Minsan, gusto na nating mag-quit. Minsan, tinitingnan natin yung mga situations na meron tayo, yung mga trials na kinakaharap natin. Kapag meron po tayo mga hopeless situations sa buhay, o kinakaharap natin yung mga hopeless situations na yan, hopeless tayo dahil sinabi ng doktor. Hopeless na tayo dahil hindi ko yata kayang magpagabot. Hopeless na tayo dahil yung mga circumstances na nararanasan natin. Ang mga hopeless situations po na to ay hindi nagsasabi sa atin na iniwan na tayo ng Diyos. Hopeless na yung situation mo kasi hindi nangyayari yung pangarap mo. Pero hindi ibig sabihin na walang plano sa'yo ang Diyos. Kahit anong situation ang kinaroroonan mo ngayon, kapatid, God is at work kung hahayaan mo siya. Kung hahayaan mo lang at pakikinggan ang pagkilos ng Panginoon, merong pag-asa sa kanyang mga anak. Sabi mo nga sa katabi mo, God is at work in your life. At ito yung preciousness ng promise ng ating Panginoon. Tandaan natin na kahit na sa tingin natin ay walang pag-asa, totoo ang salita ng Panginoon. Sabi niya sa verse 5, I am going to make you live. Bubuhayin kita again. And verse 10 says, all came to life. Church, pag ang God ang kumilos, kapag kasama mo ang Diyos at hinahayaan mo siya sa buhay mo, merong victory. Amen? Pag ang Diyos ang kasama mo, kahit nasa graveyard ka, merong pag-asa ang kanyang mga anak. At pwede kang muling mabuhay. Paano ito katotoo? Kasi po, kung titignan natin si Prophet Ezekiel, pwedeng maka-encourage kasi kahit makita mo yung graveyard, kahit makita mo yung mga dried bones na napakarami, basta ma-realize mo lang yung preciousness ng pangako ng Panginoon that He will never leave you nor forsake you. Sabi sa Isaiah 46:11, I have said what I would do and I will do it. Exactly kung anong nangyari sa verses 5 and 10 ng ating passage. Sabi ng God, I am going to make you alive. At verse 10, nabuhay silang lahat. Ang totoo niya, ng Panginoon ay patuloy na nangungusap. At pag sinabi ng Panginoon, nangyayari ang sinabi niya. Kapag nag-intervene ang Panginoon, pag pumasok siya sa isang situation, sa mga circumstances ng buhay natin, merong victory. Kung titignan natin, si Noah, 190 days na palutang-lutang sa tubig. Pero anong sabi sa Genesis 8:1? But God remembered Noah. Kaya nakalabas siya dun sa barko. Maraming beses na dinaya si Jacob ng employer niya. Di siya pinapasweldo. Di siya pinopromote. Walang bonus sa lahat ng ginagawa niya. Walang commendation. Laging galit sa kanya yung boss niya. Di sinusunod yung kontrata niya. Pero sabi sa Genesis 31:7, but God did not allow him to be harmed. Pag nag-intervene ang Panginoon, merong victory sa lahat ng pagkakataon. Si Joseph, tinalikuran na siya ng lahat. Itinapon sa hukay,
ibinenta bilang alipin. Ginawang alipin ng Potiphar. Sineduce ng kanyang amo, inakit, inakusahan, kinulong. Pero ang sabi sa Genesis 50:20, but God intended it all for good. Si David na nga ang tumalo kay Goliath. Si David na nga ang nagbigay ng victory sa bansang Israel, pati sa kanyang hari. Anong ginawa sa kanya? Pinakasal sa iba yung kanyang asawa. Gusto siyang ipapatay ng hari. Ang masakit, yung hari, father-in-law niya. Kaya tumakas siya, naging palaboy sa wilderness. Nag-acting-actingan pa nga siyang baliw para lang hindi mahuli. Pero sabi sa 1 Samuel 23:14, but God didn't let Saul find him. Si Solomon, naranasan niya ang matakot bilang hari. Nangangapa siya kasi ang galing ng hari, sinundan niya eh. Naramdaman niya yung takot, hindi niya alam ang gagawin niya, pero sa 1 Kings 5:4, sabi, but God gave him peace. Si Jehoshaphat, naranasan niya na gawing pain sa labanan nung kaibigan niyang hari. Pinagtulungan siyang gerahin ng 3 bansa. Outnumbered siya. Kulang siya sa pandigma. Pero sa 2 Chronicles 20:15, he won the war. Dahil alam niya na yung war sa harapan niya, it is not his battle, but God's. Si Jonah, sumuway na nga siya eh. Tumalikod na siya sa Panginoon, nagtago na siya sa Panginoon. Ang sinunod niya, yung sarili niyang kagustuhan. Ayaw niya, galit siya eh. Ayaw niya mangaral doon sa bansa ng Nineveh. Naparusahan na nga siya, inabutan siya ng bagyo sa gitna ng dagat, sa gitna ng ocean, nilunok ng isda, 3 days sa loob ng tiyan ng isda. Sa Jonah 2:6, ang sabi niya, but God snatched him from death. Ang mga verses po na to nagsasabi sa atin na ang circumstances na meron tayo ngayon, hindi ito ang merong last say sa buhay mo. Sinasabi ng mga passages na ito na hindi si Satan, hindi ang enemy ang merong last say sa'yo. Hindi death, hindi sickness, hindi disease. Hindi sila ang merong last say. Dahil ang God will always have the last say. Pag sinabi niya na hindi pa tapos, hindi pa tapos. Tuloy lang ang laban. Church, kapag ang Panginoon ang nangako sa atin, gagawin niya ang lahat ng kanyang ipinangako. Walang anumang situation na napakabigat, napakagulo, na hindi kayang baguhin ng power ng ating Panginoon. Kakayanin natin kasi meron tayong God. Anumang bigat, kaya mo yan. Dahil ng Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. Kung nafe-feel po natin na tayo ay nasa graveyard, napapalibutan tayo ng very dry bones. Sinasabi ng Panginoon, nasa Kanyang power to cause you to rise again. Nasa Kanya ang power. Kaya nating lumaban dahil malakas ang ating Diyos. Pwedeng mag-fail ang kalusugan mo. Pwede kang manghina spiritually. But Psalms 73:26 says, but God remains the strength of your heart. He is yours forever. May mga times na di mo mapapakinggan ang sinasabi ng Panginoon at hindi mo siya masusunod. Hindi mo siya nauuna. Hindi mo siya pinapakinggan. But the Lord is a God of compassion. He is a God of mercy. Lumapit ka lang sa Kanya. Patatawarin ka niya. At tutulungan ka niya.
Sa Romans 5, 6 to 8, sabi doon, pwede kang maging sinner, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Maaaring ang tagal-tagal mo ng Kristiyano, pero di ka pa rin lumalago. Maaaring ang tagal mo nang tinanggap ang Panginoon, pero hindi ka pa rin makapag-commit. Nahihiya ka na i-declare mo na si Jesu Cristo ang iyong kaligtasan. Kapatid, sabi ng Panginoon, it is God who will make you grow. Tanging ang God at ang pagkilos niya ang pwedeng magpalago sa iyo. Maaaring marami kang pangangailangan sa oras na ito. But God will provide for you. Maaaring ang tingin mo sa sarili mo, hindi ka karapat-dapat sa pagkakatawag sa iyo ng Panginoon. But God has chosen you. Siya ang pumili sa iyo at kasama ka niya. 1 Corinthians 10, maaaring ang palagay mo, hindi mo kakayanin yung mga struggles na meron ka. But God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. But with the temptation, will also make the way to escape, that you may be able to bear it. Lubog ka na ba sa kasalanan? Di mo ba maiwan yung mga vices mo? Lagi mo bang paulit-ulit na ginagawa yung mga favorite sin mo? Ephesians 2 says, but God is so rich in mercy and He loved us so much. Nandiyan ang grace ng ating Panginoon. Pag sinabi nilang hindi mo kaya, remember, our God can. Kapag merong hopelessness sa plight mo ngayon, hindi mo alam ang gagawin mo, remember, siya ang may hawak ng master plan. And blessed is He na nagpapasakop sa Panginoon. Merong preciousness sa kanyang mga promises, sa kanyang salita, sa presence ng ating Panginoon. Sabi niya, hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwanan. Siya ang magbibigay ng buhay sa valley of dry bones na kinasasadlakan mo ngayon. Huwag kang susuko. Don't throw in the towel just yet. Available ang strength ng ating Panginoon. Just ask. Hindi mo kinakailangan lumabas ng sanctuary na ito na walang pagbabago. Kung paano ka pumasok. Kapatid, our God can. You will be better. You will be stronger. You will be livelier. Mas buhay, mas committed, mas dedicated, serving the Lord beyond what you used to. Dahil He can. At kaya kanyang baguhin. Heavenly Father, naririto kami na yung mga anak. Naniniwala kami na walang imposible sa'yo. Kung yung mga very dry bones nga, kaya mo buhayin. Yung napakaraming tambak na mga skeleton, kaya mo bigyan ng buhay, kami pa kaya? At kahit anong situation, meron kami sa oras na ito. Ang lahat ng yan ay nilalagay namin sa iyong paanan. Sasabihin ng iba na hindi namin kaya, pero andyan ka. Enough yung strength na meron ka para sa amin. Hindi kami susuko sapagkat tapat ka sa iyong pangako na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. At ang plano mo ang best para sa amin. Kaya kami ay makapaglilingkod sa iyo beyond what we used to do. Sa iyo ang lahat ng glory, ang lahat ng praises. In Jesus' name, amen and amen.
why do we give our money to the church? So, bakit nga ba? So, God gave us life. Amen po. God gave us work. God gave us good salary also. Pagka may mga trabaho, siyempre tayo, no? And God gave us also a business. Di ba? So, hiningi natin kay God, ibinigay niya sa atin. So, binigyan din tayo ng God ng right partner. Sino po yung mga may mabait na asawa dito? Yan. So, sa mga may asawa na may right partner natin sila, ano? So, sa mga wala naman, ay isa yan sa mga qualification na kailangan ninyo, ano? Sa mga single pa dyan. And then, kaya po, yung why do we give our money to the church ay isa pong wrong mindset. Ano? Dahil sa Malakay 3:10, sabi nga po doon, hindi ko na po babasahin lahat, dalhin nyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukan ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at buhos ang masaganang pagpapala. So ang ating pong tithes ay hindi po natin talaga sa church ibinibigay. No? Ito po kasi ay sacrifice offering natin kay God. So, itong church natin is like a holy place na kung saan dinadala natin yung ating tithes and offering. But lahat po natin ibinibigay na yan ay para sa Diyos. No? Nagbibigay po tayo ng tithes and offering dahil mahal po natin ang Panginoon. And our gods make you healthy. Yun. Yung sa paligid po natin, church natin, kung napapansin nyo, ay mas lalo pang gumaganda dahil mayroon tayong masipag na manggagawa. And as we gather today to commit to giving generously and sowing abundantly, give our tithes and offering, let trust God promise. Let's remember that those who sow more, reap more. Nainiwala ba kayo doon? Pag marami tayong tanim, marami tayong aanihin. And sa likod po ng bawat chair, makikita naman po natin, may mga envelope po tayo dyan. Mayroon po tayong tithes, mayroon po tayong building fund, mayroon po tayong sa offering. No po? And ang God po natin ang nakakita ng ating puso. No? Hindi naman po namin alam kung ano po yung kakayahan ng bawat isa para magbalik ng tithes and offering sa ating Panginoon. Pero ang God po, nakikita po niya yan. Sa Mark 12:41-42, no? Kung nabasa po natin yon, may isa pong babae doon na nagkaloob ng 2 sentimo. No? And doon po ay nakatawag ng pansin sa ating Panginoon. No? Nalugod ang Panginoon sa babaeng yon. So, ibig sabihin na ang Panginoon po ay hindi tumitingin sa kung ano man o gaano man kalaki ang kaya nating ibigay. Ang mahalaga po ay ibinabalik natin sa Panginoon yung mga pagpapala. Dahil dito po sa lupa ay hindi naman po talaga atin ang lahat. Tayo po ay pinagkatiwalaan lamang. So, ibigay po natin yung best natin pagdating po sa tithes and offering. And may our giving be a reflection of our faith and a testament of God's goodness in our life. Amen po. Ay po magkaloob. Holy
pag-pray. Father in heaven, thank you so much muli sa pagkakataong ito, Panginoon, kung saan binigyan mo kami ng puso, Panginoon, na kung saan ay patuloy namin maging testament sa buhay namin, ang patuloy na magbalik ng mga kaloob namin sa inyo, God. Lord, alam namin minsan, Panginoon, kami gipit, Panginoon, but Lord, dahil sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, Panginoon, kailanman na hindi mo kami iwan, ipabayan at lagi ka magpo-provide para sa amin, O God. Lord, dalangin namin, Panginoon, patuloy pa kayong magbukas ng mga magagandang opportunities, Panginoon, sa aming mga kapatid na wala pang trabaho, O God. Lord, kayong mag-provide sa kanila, maging good salary, Panginoon. Lord, lahat ng business ng aming mga kapatid, Panginoon, ay patuloy pang i-bless. Lord, palaguin, Panginoon, at maging ang salaping ito, Panginoon, Lord, dalangin namin na patuloy itong magamit sa ikaw-glory mo, O God. Lord, pagkalooban mo po ng katalinuhan ang taong maghahawak nito. Salamat po, Lord, at sa iyo po ang papurit at salamat. In Jesus' name, Amen. Sa oras pong ito, atin pong ipag-pray ang ating mga bata at ang mga kids teachers. Sinasabi po sa Psalm 127 verse 3, Sons are heritage from the Lord, children are reward from Him. Kaya nga po ang mga batang ito, we encourage po yung mga kanilang magulang na dalhin natin ang ating mga anak dito po sa ating church at meron po silang kanilang service doon po sa likod kung saan tinuturuan po sila ng Word of God, may praise and worship sila at naho-hone po yung mga skills nila, nagkakaroon po sila ng mga special numbers dito po sa ating harapan na patuloy silang natuturuan kumanta at magsayaw para sa ating Panginoon. Kaya po sa oras pong ito, atin pong i-stretch ang ating mga kamay sa kanila at atin po silang ipapanalangin. Heavenly Father, pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Salamat po at alam po namin na meron kayong magandang plano sa buhay nila, Panginoon. Salamat po at tinawag niyo sila, Panginoon, upang sa kanilang murang edad, murang kaisipan, sila po ay patuloy, Lord God, na natututo, Lord God, ng inyo pong banal na salita. Salamat po, Panginoon, na ang mga salitang ito ay patuloy na titimo sa kanilang mga puso at isipan. At patuloy, Lord God, na lalago sila, lalaki sila, Lord God, na mayroong banal na pagkatakot po sa inyo. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy niyo silang pagpapalain. Patuloy, Lord God, na iingatan sila. Lalaki sila, Lord God, ang mga babies, Lord God, mula sa mga babies at ang mga batang ito, Lord God, lalaki silang malakas at malulusog, Panginoon. I-cover mo nga po sila with your most precious blood of Jesus. At patuloy, Panginoon, na bibigyan niyo po sila ng katalinuhan, kaalaman na nagmumula po sa inyo. Samahan niyo po sila sa araw-araw at sa kanilang pag-aaral. Give them wisdom and knowledge, Panginoon, at sila po ay mag-excel sa kanilang school, sa kanilang pag-aaral, at sila po ay makakatapos ng kanilang mga pag-aaral. Provide niyo po ang lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Ito man ay spiritually, physically, at financially, Panginoon. Ganun din po, Lord, ang lahat ng mga kids, teachers, inilalapit namin sila sa inyo at dinudulog na patuloy niyo silang bibigyan ng katalinuhan, katsiyagaan sa pagtuturo sa mga batang ito. Patuloy na provide niyo din po ang kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. We praise you and we worship you, Lord God. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Our God can, kaya patuloy tayong magtitiwala sa Kanya because there is hope in the Lord. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Lift my praise to you. Lift my hands. I lift my worship to you. I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Oh, I will sing only you will I adore. Glorify my Lord.
po natin ang ating Diyos. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Yes, Lord! Salamat, Panginoon. We are grateful na ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ay able, makapangyarihan sa lahat, at walang kahit anong hindi mo kayang gawin, O God. Lahat sa iyo ay posible, Panginoon. Kaya Lord, ito po yung aming pinangahawakan, O God. The truth, O God. Ikaw, Panginoon. Ang iyong salita, ang iyong mga pangako, na ikaw nga po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa iyo, O God, wala kaming dapat ikapangamba, wala kaming dapat na katakutan. Our future, O God, our pasts, O God, Lord, it all belong to you, O God. Lahat, Panginoon, ang aming mga lakas, ang aming mga talino, ang aming wealth, O God, ang aming health, O God, itong lahat ng ito ay nasa mga kamay mo, O God. At Lord, walang kahit anong mangyayari sa buhay namin, O God, na hindi dumaan sa iyong plano, O God. Because you are the God of order, O God. At Lord, salamat, Panginoon, dahil may mga pagkakataon, O God, na Lord, ilalagay mo kami sa sitwasyon that we will realize that we cannot do anything about those things, O God. That we are helpless, O God. Sometimes you will allow, O God, na kami po ay mapunta sa sitwasyon na mararamdaman namin na kami ay mahina, na hindi namin kaya, O God, pero hindi po doon natatapos yon. In those times, O God, you are also reminding us that despite our weaknesses, sigurado kami na kaya mo, O God. Sigurado kami, O God, na ikaw ay Diyos na malakas, makapangyarihan sa lahat, because you can do all things, O God. Kaya Lord, as your children, O God, as your followers, O God, we're also claiming, O God, that because of you, Jesus Christ, kaya din namin, O God. We will overcome, O God. So long as kami, Panginoon, ay namumuhay sa iyong purpose, O God. Kaya mo, Panginoon. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito. It's such a beautiful reminder for us, O God, na Lord, maaaring kami po ay dumadaan sa mga pagkakataon na feeling namin hindi namin kaya, O God. May mga pagkakataon na kami hinang-hina sa aming mga sarili. But Lord, ang aming Diyos ay pinaglilingkuran, buhay, dakila, tapat at makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! 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 Maraming salamat, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Ngayong araw na ito, O God, kami po ay lalabas ng pintuan ng church na ito na hopeful, O God, na yung mga bagay na hindi namin kontrolado, hindi namin kaya, O God, wala na kaming ibang gagawin kundi magtiwala sa iyo at magpasalamat. Dahil ang Diyos namin, lahat ay kayang gawin. Hallelujah! Praise you, Lord! Maging Lord ang aming prayer, O God, na magkaroon kami ng building as soon as possible, O God. Ito po ay hindi namin kaya kung ang titingnan namin ay numbers namin ngayon. Kung anong meron kami, kung anong lakas, kung anong mga wealth na pinanghahawakan namin ngayon, Lord, imposible. But to you, O God, nothing is impossible, O God. Kaya, O God, sa iyo kami mananangan, sa iyo kami magtitiwala, at sa iyo namin ilalagay ang aming buong pagtitiwala, ang aming pananampalataya sa iyo, Diyos, sa buhay.
at makapangyarihan sa lahat, O God. Lord, hawak mo ang buong pagkatao namin, ang aming buhay, ang aming spiritual, physical, mental, emosyonal na pagkatao, the wholeness of us, O God. It all belongs to you, O God. Kaya Lord, kami nagtitiwala sa iyo. At lahat sa buhay namin ay sa ilang namin ipagkakatiwala. Salamat, Panginoon, sa bawat isa na ginamit mo sa araw na ito, sa aming mga worship leaders, O God, sa mga teachers, O God, na nagwo-work sa likod, O God, sa aming multimedia team, O God, lahat, Panginoon, even sa preparation ng gawain ito, Panginoon, bago pa man magsimula ang gawain, O God, Lord, continue to bless our ministers, O God, yung mga workers ng church na ito, Panginoon, those who work midweek, O God, visitation, O God, mga campus ministries, O God, yung mga Bible studies, bless them, O God. Lord, ang aming ine-aim ay to do more, O God, this year for your glory, O God. Kaya Lord, we will make ourselves available for you, O God. We may think that we cannot do it. Feeling namin, hindi kami magaling, hindi kami sapat, hindi kami matatalino to go. But Lord, Ikaw ang tumawag sa amin, O God, and You will equip us, O God, each and every one of us, O God. We just need to make ourselves available. Kaya, O God, I pray, O God, na ilagay Niyo po sa puso ng bawat isa ang desire, O God, to serve You and to be available for Your glory, O God. Dahil, Lord, Ikaw ang aming Diyos sa pinaglilingkuran ng makapangyarihan sa lahat. And Lord, we are carrying Your name, O God, into the world. Kaya Lord, makita ng lahat na Ikaw nga ang aming Diyos sa pinaglilingkuran sa aming pamumuhay, O God. Sa aming mga struggles, ipapakita mo sa buhay namin na kaya mo, Panginoon. You can, O God. At lahat ng mga nangyayari sa buhay namin ay because of You, God. Our victories, our triumphs, O God, lahat ito ay dahil sa iyong kapangyarihan. Kaya Lord, kami po ay nagpapasalamat at patuloy, O God, na ang church na ito ay gagamitin mo, O God, para, Lord, magdala ng iyong salita sa mundo, Panginoon. At para maging pag-asa sa mga tao na iniisip nila na sila ay mahina, sila ay kulang. Lord, Ikaw ang kasagutan sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong kaputihan. Hallelujah. Mga kapatid, ito yung oras para hingin mo sa Lord yung nais mo, yung pinag-pray mo. Tayo po ay manalangin. Taas po natin ang ating mga kamay. And may the goodness and the love of the Father be evident in your life. The grace and salvation be unto you forever through Christ Jesus. And the baptism and guidance of the Holy Ghost stay upon you, so that you may live with peace with one another and wait for the coming back of our Lord with an eternal confidence. Be blessed and be a blessing. All this we claim and pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And all God's children say, Amen. Praise the Lord.